Benta? Benta! Magandang araw mga viewers! Nakatutok sa tambayan ng mga taong busy sa kanilang passion turned business. Ako si Maring Verge ang makakasama niyo sa panibagong show na tiyak na pupuno hindi lang sa inyong araw, kundi maging pati sa inyong bulsa. Ito ang Busy Life! Dito makikita natin ang mga small business owners na talaga namang may mga produktong bentang-benta, hindi ba? Tulad na lang ng ating espesyal na bisita ngayong araw. Sobrang excited na ako makachikahan siya at syempre malaman ang kanyang story business. Ngayon na rin ang kanyang tips sa pagnenegosyo. Dahil sa panahon ngayon, di ba, alam natin na gustong-gusto natin yung may ginagawa tayo sa ating mga bahay. Kaya naman, mga viewers, panoorin natin ito. They are the first generation idols of a Filipino version sister group from Japan. At napanood natin sila noon performing their songs sa It's Showtime. Isa si Erica Macabutas o kilala bilang MNL48Ms sa nagpasikat ng mga awitin kagaya ng Pag-ibig Fortune Cookie at Gingham Check. Siya ay binansagaan bilang the rock idol ng kanilang mga fans. At bukod sa pagiging performer, siya rin ay isang cosplayer, social media influencer at ngayon isang business owner na. Presenting Scene Kid! Ito ay isang handmade fashion accessories made for every person of age. Bawat pieces ay nagpapakita ng unique and aesthetic designs na very sikat sa panahon ngayon. Hello mga ka-Busy Life! Tara at samahan niyo ako sa aking mini workplace. Para higit natin siyang makilala at makakuha ng tips sa pagnenegosyo, tutukan na yan dito sa Busy Life. Mahilig ko ba sa mga earrings na tulad nito? Ayan, camera operator. Pwede bang pakizoom naman na itong napakaganda kong earrings? Actually, isa lang to sa iba't ibang designs na gawa ng ating guest for today. Tingnan niyo naman, ang ganda, di ba? Suot ko na rin siya ngayon. Pero, bago natin pagtsikahan yung design ng aking earrings, syempre, tsikahin muna natin ang owner nito. Yan, isa siyang small business owner ng Scene Kid, dating singer, cosplayer, at influencer all the way from Rizal. Papunta rito sa studio natin sa Caloocan. Without further ado, let's all welcome Miss Erica Macabutas. Hello, Miss Erica. Hello! Hi, Busy Life! Hello! Welcome to Busy Life. Miss Erica, magandang araw sa iyo. Ay maraming salamat talaga sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na makachikahan ka. Siyempre, inaabangan ka rin ng ating mga viewers. Siyempre, kamusta ka naman? Lalo na sa first experience mo dito sa ating pilot episode ng Busy Life. How are you, Miss Erica? So far, exciting itong pag-invite niyo sa akin dahil considering the pilot episode pala ito. I'm so honored and sana maging successful itong show niyo and Yes, thank you so much, Miss Erica. Tuwang-tuwa din ako na ikaw yung aming naimbitahan Thank today. you. Kaya naman, para mas makilala ka namin at ng mga viewers natin, naghanda kami ng segment kung saan magsasagot tayo ng ilang curiosities about Wow. you, lalo na yung mga fans natin na matagal kang na-miss at hinintay na magbalik sa television, di ba? Ito ang Negosyante! Sa Negosyante, sabay-sabay nating aalamin yung buhay negosyante ng ating guest. Pero, hindi lang tayo basta magchichikahan dito dahil maglalaro din tayo ng game Wow. na tinatawag na 4 Picks, 1 T. Ayan, Miss Erica, sa 4 Picks, 1 T, may ipapakita kami mga set of pictures dito sa screen na may kinalaman sa iyong careers. At magtatanong din kami ng mga questions related doon. So, ayan, are you ready? Miss yes, Erica? I'm ready. I'm ready. Yeah. Ayan, kaya wag na natin patagalin pa. I-flash na natin ang first set of pictures natin. Ano kaya? Oo! Napakamakulay. May anime, may wig. Yes, may costume pa. Ayan. Ano kaya yan, Erica? Cosplay. Ang bilis ng sagot ni Miss Erica. Cosplay kaya! Tama. Ayan, tignan natin kung cosplay nga. Cosplay nga! Ang galing ni Miss Yes. Erica. Tama ang cosplay. Ayan. Dahil dyan sa first question natin, like lang yung mga tanungan natin Okay. dito. So, napansin kasi namin ang mga viewers din na sa mga social media accounts mo na nagko-cosplay ka, Miss Erica. So, question is, saan mo kadalasang binibase yung mga characters na kino-cosplay mo?
Number one na iniisip ko every time may cosplay ako is dapat familiar or mas better na sobrang kilala ko yung character. Para syempre, yung cosplay, i-express mo kung sino yung inaano mo, pinoportray mo na character. And it is also important na nasa trend, kilala ng mga tao para mas supportan them. Siyempre, mas patok ngayon yung mga Oo, kilala ng totoo, tao, diba? Yes. Ayan, so nalagpasan mo ating first level, Erica. Ready ka naman sa pangalawa? Ayan, tingnan na natin kung anong, napakarami din nila. Ay, kanina Japanese ngayon, Oo, Korean. Ano Korean. kaya ito? Mga performers, Parang kilala ko four to. letters. Oo nga, ito ang Blackpink. I think it's Idol. Idol kaya, yan? Tama. Ay, ang galing ko na ganun. Ang bilis niya mahulaan. Ayan. Speaking of idol, Miss Erica, I'm super curious yung mga tao dito sa mga buhay ng mga naging former idols, di ba? So, ang question is, kamusta ka naman ngayon? Like, paano yung naging journey mo bilang MNL48 member? Sa ngayon, na former member na lang ako, I can say na ang dami kong nabaon na experience and lessons. And sobrang masaya ako ngayon. Dala-dala ko lahat ng yun and na-apply ko sa pang-araw-araw. Former idol. I'm sure hindi lang sa'yo life-changing yung Oo. pagiging idol, kundi pati na rin sa mga fans mo na hinahangaan I'm ka so thankful talaga. for them. Diba? Ayan. So, ito na yung ating last tip. Ano kaya ang sagot sa 4 picks na ito? Paki-flash na. Ay, parang familiar to. Ano kaya yan? May basketball onion. Onion ring. Feeling ko earring. Ang galing Yeah. ang feeling. Ano kaya yan? Earring. Yeah. Ang galing na wala sa isa lang yung earring. Ako nandito ako kasi may basketball dun eh. Hindi ko na-get siya. So, ayun. Sa earrings, Miss Erica, speaking of ulit tayo, curious din ako at pati yung mga nagiging suki mo, no? So, ano yung naging inspiration mo sa business na Scene Kid? Yung naging inspiration ko is yung creativity and yung passion ko pagdating sa arts. Gusto ko siya i-mix sa business industry and that's why I thought na pagsamahin ko and try to sell accessories. Kitang-kita naman natin yung creativity mo sa bawat gawa mo. Yes. So, ayan mga viewers, very inspiring at ang ganda ng mga sagot ni Miss Erica. Sobrang dami kong nasipsip na tea sa pagnenegosyo. So, sana kayo rin mga viewers ay mas nakilala pa natin si Miss Erica. But, before that, huwag kayong aalis dahil up next ay mukhang mapapasubok ang ating guest at hinanda naming challenge for her. We'll be right back for more Busy Tea. Welcome back mga ka-Busy Life! Kung kanina ay mas nakilala natin si Miss Erica by asking her questions, ngayon naman, kikilala natin siya by showing another side of her. Kaya alam na segment na pinamagatan natin, this is the show, craft mo, show mo! Dito sa negosyo, we'll show your biz with the twist, Miss Erica, dahil magkakaroon tayo ng mini-challenge na tawag na creative. Sa creative, may hindi tayo gagawa ng Erica. Pero, 3 minutes lang. 3 minutes lang. May time pressure ito at gagamitin natin. Yes, very challenging. And gagamitin natin yung mga recycled materials na nakaharap natin today. Ayan, meron tayong bottles, glue, simulit, mga scotch tapes, at gunting. So, Miss Erica, dito makikita ng mga viewers natin yung iyong resourcefulness, pati na rin ang iyong creativity. Kaya naman, ready ka na ba? Yes, ready na ako. Yes, pero, syempre, hindi lang tayo basta gagawa dito. Magtatanungan din tayo, magchichikahan din tayo. Using never have I ever easy questions. Na may kinalaman din syempre sa business. Okay. Yan. Pagkatapos, Miss Eric, pagkatapos natin makagawa ng earrings, itatry natin yung mga gawa natin sa isa. Like, gawa ako, suotin mo. Magpapaya tayo. Sorry, hindi ka nung isa gagawin ko talaga.
Okay, sige. Excited ako. Sana na-excited kayo. Tignan natin kung ang gagawin ba natin ay benta. Benta! Kaya, Miss Erica, ito yung timer natin. Ayan, 3 minutes lang. So, ready ka na ba? Yes! Oh, yes. So, pwede na tayo mag-start. Timer starts now. Ayan. Okay, Ready ka. Ayan, okay na kayo? ito. Oh. So, Miss Erica, di ba? Siyempre, sure ako, hindi lang ako yung curious nito. Kasi sobra talaga ako napapascinate sa mga business. So, for your first question, never have I ever nagdalawang isip na mag-start ng business. I think given naman na when you're starting a business, magkakaroon ka talaga na hindi mo mabilang the thoughts and doubts. And up until na mapag-decidean mo na lang na try mo na lang. Kasi wala namang mawawala. Pero nandun yung risk. Yes. May matututunan ka naman Tama. sa process. Tama, kasi ang pag-start ng small business talaga ay isang risk Totoo. dapat sa mga matatapang. Kaya naman, ayan, Miss Erica. Next question for you is never have I ever sinuot yung sariling product. Siyempre, sinusuot ko yung mga products ko, lalo na noong hindi ko pa nalalaunch yung Seed Kit. Bago ko siya i-sell, bago ko gawin yung mga design, and after ko gawin yung design, tinatry ko siya para makita ko kung di ba bagay ba to sa mga sellers ko, magustuhan ba nila to. So, I think it's vital process of making the earrings. Tama, syempre, gawa mo yun. So, dapat Oo. proud natin. Diba? Dapat maging proud tayo doon. So, ayun, Miss Erica, sa mga gawa mo, syempre, dahil proud ka, nagpipicture ka doon, di ba? So, never have I ever nagpa-like at nagpa-share na sa mga kaibigan ng FB or IG account sa mga business mo. Yun. Siyempre, kapag small business, talagang tulungan yan eh. May mga friends ka pa na katulad mo may small business and talagang magtutulungan yung mga yan. Kaya siyempre, nagpapatulong ako talaga. Tama, kasi kapag small business ka, kailangan din, marami kang Kailangan ko, connection. Yung mga MNL48 members ba? Yeah, oo. Yes. Din sila. Yan, ganun talaga ang pag-start ng business, no? Nagsisimula talaga sa connections. So, next question natin, Miss Erica. Ayan, 1 minute na lang natin, di ba? Ayan, speaking of 1 minute, ayan, never have I ever na late sa paggawa ng products. Hindi ako na-late na parang nagkaroon ng aberya, pero na-late ako na parang narag na ako gumawa. Na hala, kailangan na tong ipa-deliver. Tama. Yung ganong klaseng late. Ayun. So, hindi ka naman. Ito na pala ang last question natin for you. Never have I ever nag-deliver ng maling items sa Hindi, customer. wala naman. Wala. Luckily, wala. Napaka-responsible seller ni Miss Erica, mga viewers. Kaya ako sa inyo, maging suki na kayo sa Seed Kit niya. So, ayan, Miss Erica, magtatapos na tayo. 5, 4. Tapos ka na. Tapos na ito ka na. na. Ito yung ginawa ko. Ayan, Walang tapos na. nakulang. 3 minuto. Yes. Tignan nyo naman yung mga gawa naming earrings. Ayan. Saan gawa yun, Miss Erica? Nag-cut lang ako ng plastic bottle and merong Yeah. parang ring stilo na gano'n. Ilagay ko lang siyang, inano ko lang siyang part. Ayun, Miss Erica, dahil nawalan ako ng hook, ginawa ko na lang yung sinulit. Sinulit. Ayan. Ayun, ang ganda ng mga gawa natin, di ba? Ayan. Nakita naman natin mga viewers kung gaano ka-resourceful at creative si Miss Erica. Kaya no wonder ganito yung mga itsura ng kanyang mga products. Di ba? Ang gaganda ng mga designs. Ay, pwede ko may try yan, Miss Erica. Go! Alam, may earrings pa ako. Ayan. Feeling ko ang cute na ito sa mga like hindi yung mga Hello, nga. Tapos, siya, transparent din siya. Oo. Surprise siya. sabay sa trend. Ala, hindi ka masuot. Ayan na. Ay, isa lang ito try ko. Ang hirap. So, ayan. Ito, Miss Erica, feeling ko, ay, heart shape siya. Feeling ko akin na lang ito. Remember Go! ko. Sa'yo na yan. Thank you, Miss Erica. Ayan, maraming salamat. At congratulations, Miss Erica, dahil nalagpasan mo yung challenge na hinala namin for you. So, pwede ka na maupo. Let's sit down, Miss Erica. Ayan, mga viewers. Tunay na benta. Benta ang busy life journey ng ating certified busy guest.
alam natin na mahirap yung naging transition mo from being an idol, tapos kailangan mo pang magtustos ng pangangailangan mo sa pag-aaral. So, pero patuloy ka pa rin na dumidiskarte, no? By Scene Kid, ayan, syempre, dapat talaga viewers ay support natin yung mga small local businesses, di ba? Kaya naman sana ay katulad ko, may nakuha rin kayong tips at syempre na-inspire kayong magkaroon ng businesses kahit small business pa yan, tulad kay Erica. Kasi lahat naman tayo nagsisimula talaga sa mga small businesses. Hindi ba? Ayan, Miss Erica, kumusta naman ang iyong experience bilang first time dito sa ating Ang Empire? saya. Kanina kong exciting ngayon. I'm happy. Ang dami ko rin na-share and sana may mga natutunan na inspire. Huwag na mag-alala, Miss Erica. Ako na-inspire ako. Wow, Maging thank you. ano na tayo. Kalaban. So, ayun, mga viewers, bago tayo magtapos sa ating programa, syempre, hindi natin palalampasin yung pagkakataon na to kay Miss Erica. Miss Erica, you can promote na your social media account sa iyong business. Go ahead! So, ayun guys, don't forget to follow and to support my small business. Marami pa akong ibang products na ilalabas. Abangan nyo yan. At Scene Kid on Instagram, Facebook, and also don't forget to like my page, Erica. Yes, Erica. Ayan, guys, maging cookie na kayo. Yes. Kasi responsible seller si Erica, di ba? Narinig niyo naman. So, once again, maraming salamat sa Thank pagpapautang. you. Thank you so much. Talaga. At salamat din sa pagbabahagi ng inyong kaalaman, yung mga tips and experiences mo sa pagnenegosyo. At, syempre, dahil sa mga ginawa natin today, salamat din kasi hindi ka KJ. Ganito mga challenge natin, di ba? At syempre, hindi lang kami nagpapasalamat sa iyo through words with Erica dahil may kinita kaming regalo for you. Ayan, tanggapin mo sana to, Miss Erica. Ayan, dahil talagang na-motivate mo kami na magsimula ng ating small business din. Yes, ayan, sa susunod na linggo, isang story ulit ang ating aabangan. Paano nga ba naging negosyo ang isang hobby lamang na magluto sa handaan? Nako, sigurado magiging masarap ang susunod nating usapan kasing sarap ng pagkain ibenta ng ating next guest. I'm sure ako na excited na tayo matikman yan, di ba mga viewers? Kaya naman, panoorin natin to. Marami ang nagbago nang dumating ang pandemya. Isa na rito ang dating nakagawian na simpleng hobby lamang hanggang sa naging negosyo na. Mula sa handa ang palaging nagaganap sa pamilya tulad ng birthday, maging sa mga handa ang kailangan ng ambag na pagkain tulad ng mga Christmas party. Paano kaya kung ang simpleng pagluluto sa mga ganitong okasyon ay pinagkakakitaan na ngayon? Sa susunod na episode, sama-sama nating alamin ang naging journey ng ating next guest sa kanyang pagnenegosyo. Kaya mga ka-Busy Life, ano pa ang hinihintay ninyo? Tara na! Benta? Benta! Maraming salamat sa pagtutok ngayon, mga ka-Busy. Once again, ako po si Verge, ang inyong kasama sa paglalakbay sa iba't ibang busy life journeys ng ating mga entrepreneurs at aspiring business citizens. Kaya naman, mga ka-Busy Life, keep the busy life! Laging tatandaan na benta, magbenta na! Maraming salamat din sa Thank you so much. So, ayun, Miss Erica, no, see you na lang siguro sa mga abangan ko yung yes. business Tapos yung mo. gift mo, naku, inspire talaga yun. So, makita yan. So, Suot mo. yung gift namin. Thank you. Yan, mga